Our Father, our Lord Jesus Christ, God one Dio, Dio one God, Jesus Christ, save us. Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos, sa ating buhay ng Diyos, sa ngalan ni Jesucristo, sa umagang ito, na ibigay na naman niya sa atin, na itong mga tagumpayan sa espiritual na mga salita niya. So, paano po ba magsamba sa Diyos? Sabi sa kasulatan na sabi niya that sa John 4:24, God is Spirit and His worshipper must worship in the Spirit and in truth. Na ang Diyos, Espiritu, na dapat tayong magsimba niya ay magsamba sa Espiritu at katotohanan. Saan ba nagsimula ang Diyos? Ang Diyos ay nagsimula siya yung salita. Noong una ay ang berbo, at ang berbo ay kasama ng Diyos, at ang berbo ay Diyos. Na sinabi ng ating Panginoong Kristo na ang mga salita na aking salita sa iyo ay espiritu at buhay. So, ang salitang berbo ay nangahulugang salita o pangungusap. So, sa pangungusap o salita, siya mo yung berbo na kung saan siya yung Diyos. Yun ang pasimula ng ating makapangyarihang Diyos. At yung salita na tinatawag natin ng berbo na siya yung Diyos, at yung berbo ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. So, dito yung mabasa sa John 1:14, at ang berbo ay nagkataong tao at tumahan sa gitna natin. At aming nakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ay binigay ng nag-iisang anak ng Ama, na puno ng bayaya at katotohanan. At yung sinasabi natin na nagkatawang tao ay tinawag niyang anak ng Diyos, na ngayon nahawakan na natin ang Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, siya ang tinawag ng anak ng Diyos, na kung saan siya yung ang Diyos na sinasabi dito sa propetang Isaya, sapagkat isang sanggol ang ipinanganak sa atin, isang anak ang ibinigay sa atin, at ang pamumuno ay nasa kanyang balikat. At ang tawag sa kanya ay kapangyarihan ng Diyos, tagapayo, or Diyos na makapangyarihan, Ama ng kapanatagan, Prinsipe ng kapayapaan. So, yung sinasabi pala nating anak, siya rin pala yung Ama ng kapanatagan. Siya rin pala yung Diyos na napakapangyarihan, na kung saan siya yung Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sinasabi ni Tomas kay Kristo Jesus, doon sa John 20:28, na sumagot si Tomas at sinasabi sa kanya, sa ating Panginoong Jesucristo, ako ang aking Panginoon at aking Diyos. Tinawag niya na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, kasi alam niya na si Panginoong Jesucristo, siya talaga yung Diyos. At isa naman ang nagtanong, si Filipe, kasi parang hindi rin naniwala si Filipe, tinanong talaga niya si Panginoong Jesucristo kung sino ba yung tinatawag na Ama. At sinabi niya kay Filipe, katagal ko nang nagsama tayo, hindi mo ba nakita ang Ama? Ang nakakita ng anak ay nakita na sa Ama. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. So ngayon, atin na maintindihan na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang Diyos.
Kung ang Diyos, ang Panginoong Ama, nakagawa man siya ng tao sa panahon ni Eden, siya ang creator sa lahat ng bagay, na siya ang gumawa ng tao, huwag natin limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Na kung nakagawa man siya ng tao, pwede rin siya magkatawang tao, na kung saan siya ang pakanihang Diyos. Walang makapigil sa kanya kung anong gustong gawin niya. Ngayon lang, ang ginawa niya is nagkatawang tao siya para sinasabi niya sa atin na siya ang daan at katotohanan. Ang katotohanan na siya mo ang iisang Diyos, na balik tayo sa Kanya at sundin natin niya yung buhay niya na pinakita niya na siya nagkatawang tao. Siya ang ginawang example sa tao para ang tao manumbalik sa totoong pagsamba sa totoong Diyos. Sa nangyari ngayon sa lahat na mga nagsamba, marami. Mayroong hindi naniwala sa ating Panginoong Jesucristo at saka hindi rin naniwala sa Diyos. Iba rin yung panapataya nila na walang Diyos. Mayroon din na napataya sa Diyos pero hindi sila naniniwala ni Kristo Jesus. Iba din sila. At mayroon din na napataya kay Kristo Jesus. So dito na lang tayo sa naniniwala ni Kristo Jesus. Hindi na lang natin i-mention yung iba na hindi naniniwala ni Kristo Jesus. Sapagkat dito sa naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaiba-iba din yung pananampalataya at doktrina sa bawat isa. Mayroon din naniwala kay Kristo Jesus, pero tao lang siya, hindi siya Diyos. Mayroon din naniwala na si Kristo Diyos, pero hindi lang siya nag-isang Diyos na nag-existence. Mayroon din Ama na siya sabing Panginoong Diyos at Banal na Espiritu, na sila sabay-sabay nagiging 3. At minsan mayroon ding 4 na nagiging Diyos kasama na si Kristo Jesus. Mayroon din na naniwala kay Kristo Jesus na siya ang Diyos, pero ang pinakilala naman nila, hindi si Kristo Jesus, kundi ang pangalan ng simbahan nila. At mayroon din naniwala kay Kristo Jesus sa pangalan lang, pero yung pangalan ng pastor nila, yun ang pinakilala nila. So saan na ngayon ang Diyos natin? Kaya ngayon, ito na ngayon ang last phase ng buhay ng tao, na kung saan dapat ibalik natin ang totoong pagsamba ng Diyos. Pagsamba sa Diyos na siya lang ang sambahin natin at walang iba. Na hindi siya 2, 3, kung siya ay nag-iisang Diyos lang. Only lang na nagkatawang tao lang siya. Na kung saan ngayon sa kapanahunan, hindi hanggang ngayon, maski doon sa Jerusalem, hindi pa rin sila naniwala. For how many years? Na yung taong sinilang doon na si Kristo Jesus, na siya pala yung Diyos. So hanggang ngayon, magulo pa rin ang lugar nila sa lugar ng Israel. Hinanap pa rin nila yung Diyos, pero hinanap pa rin nila yung sinasabi ng templo na ibalik ng templo. Pero hanggang ngayon, naghintay pa rin sila. So mga kapatid, ito na yata ang panahon na mag-isa tayo sa pagsamba sa totoong Diyos. Na kung saan sinasabi naman niya sa Proverbs 5:6 na manalig ka lang, bigyan kita sa daan na matuwid. Yung daan na matuwid dito, yung buhay niya, yung katotohanan, yung palataya ng tao naman balik tayo sa tamang daan na kundi saan yung matuwid na daan na sinabi niya sa atin. At dito, manumbalik ang tao sa kanyang mga kamay na kung saan bigyan tayo. Kaya kung sama-sama lang ang buong mundo sa pagsamba ng Diyos, lahat ay itong mundo na ito gawin niyang paraiso. Paraiso sa kanyang mga
anak na tinatawag niya ang anak ng Diyos. So, maraming anak, mga pinili at tinawag ang ating Panginoong Diyos sa panahon ngayon, na kung saan na manumbalik sila doon sa totoong pagsamba sa Diyos. Sana nawa itong mga salita ng Diyos makapagbigay sa atin ng enlightenment sa araw na ito at isurrender natin sa ating Panginoong Jesucristo lahat. Kasi sinasabi niya na maniwala tayo ay bigyan tayo niya ng buhay na walang hanggan. Pumunta siya dito para magbigay ng maayos na buhay. Hindi pareho sa kalaban ng ating Diyos na pumunta dito para pumuksa ng tao. Pumunta siya dito para tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, magpasalamat na rin tayo at sa ngayon ito, sa ating Panginoong Jesucristo, sa ibinigay niya na time para sa atin, na ang lahat ay maliwanagan, at kung mayroon man kayong problema at kapigtayan, isurrender natin yan sa ating Panginoong Jesucristo, bigyan tayo ng kalakasan espiritual, physical, financial, material sa ating pangangailangan, proteksyon. Lalo na sa mga panahong ito, sa mga kalabidad, napatubayan tayo at bigyan tayo kalakasan na tumayo tayo na siya lang ang sambahin natin at walang iba dyan sa ating Diyos na nag-isang Diyos. Our Father, our Lord Jesus Christ, God one Dio, the one God, Jesus Christ, save us. Amen.